Naisip mo na ba kung bakit ang ilang mga lalaki ay tila nakulong sa walang hanggang pakikibaka, habang ang iba ay nananatiling matatag sa gitna ng kaguluhan? Ay hindi ito tungkol sa IQ. Ito ay tungkol sa karunungan. Itinuturo sa atin ng Stoicism na mayroong 7 partikular na mga parirala, musika, mga verbal na pulang, bandila na nagpapahiwatig ng mahinang pag-iisip at marupok na espiritu. Kung mahuli mo ang iyong sarili na nagsasabi kahit isa man lang dito, hindi mo sinasadyang sinasabotahe ang iyong sariling kapangyarihan. Ngayon, ilalantad natin ang mga tahimik na pumapatay na ito at papalitan ng hindi matitinag na katotohanan. Kung handa ka nang iwan ang landas ng mangmang at tahakin ang landas ng pantas, mag-subscribe na ngayon. Hayaang magsimula ang pagbabago. Ang unang tanda ng taong hangal ay ang musika, pagtanggi na tanggapin ang pananagutan. Kapag ang taong hangal, at ang ibig sabihin ng hangal dito ay pilosopikal na hindi marunong, ay humaharap sa isang krisis, ang una niyang instinct ay tumingin sa labas. Sinasabi niya, hindi ko kasalanan, masama ang ekonomiya, hindi makatarungan ng boss ko, mahirap pakisamahan ang aking kapareha. Siya ay nagiging walang hanggang biktima. Sa pagsisi sa mundo, inaamin niya na may kapangyarihan sa kanya ang mundo. Kusang loob niyang ibinibigay ang mga susi ng kanyang kaligayahan. Sa mga estranghero at mga pangyayari, alam ng Stoic Gayunpaman na ang pagsisi ay pag-aaksaya ng mental na enerhiya. Si Epictetus, ang dakilang alipin na naging pilosopo, ay nagturo sa atin na may mga bagay na nasa ating kontrol at mga bagay na wala sa ating kontrol. Sinusubukan ng taong hangal na kontrolin ang panlabas at binabaliwala ang panloob. Binabaliwala ng matalinong tao ang panlabas at pinagbubuti ang panloob. Isipin ang kwento ng 2 kapitan na naglalayag sa isang bagyo. Ang hangal na kapitan ay sumisigaw sa hangin, sinusumpa ang mga alon dahil sa sobrang lupit, sumisigaw sa mga Diyos dahil sa kanilang kalupitan. Iniwan niya ang manibela upang magwasiwas ng kamao sa langit. Ang matalinong kapitan ay tumingin sa parehong bagyo, musika, at walang sinabi. Alam niyang walang pakialam ang bagyo sa opinyon niya. Sa halip inaayos niya ang kanyang mga layag. Hinawakan niya ng mahigpit ang manibela. Nakatuon lamang siya sa kanyang magagawa. Magmaneho. Kapag sinabi mong, hindi ko kasalanan, ikaw ang kapitan na sumisigaw sa hangin, ipinapahayag mo ang iyong sariling kawalan ng kakayahan. Naiintindihan ng isang Stoic na habang ang pangyayari ay maaaring hindi mo kasalanan, ang tugon ay palaging responsibilidad mo. Ang magsisi ay manatiling bata. Ang pagtanggap ng responsibilidad, kahit para sa mga gulo na hindi mo ginawa, ay ang unang hakbang tungo sa pagiging ganap na lalaki. Hanggat abala ka sa pagtuturo ng daliri, abala ang iyong mga kamay sa pagbuo ng solusyon. Ito marahil ang pinakamapanganib na kasinungalingang masasabi ng isang lalaki sa kanyang sarili. Pinagalitan niya ako. Ang pariralang ito ay nagpapahiwatig na ang iyong emosyonal na kalagayan ay isang remote control device at ang bawat isa sa iyong paligid ay may hawak na remote. Ang taong hangal ay naniniwala na ang mga insulto, musika, trapiko, o bastos na tao ay pumipilit sa kanya na mag-react. Siya ay isang puppet na pinagagalaw ng mga string ng pag-uugali ng ibang tao. Kung mabait ang mundo, masaya siya. Kung malupit ang mundo, miserable siya. Wala siyang kuta ng isip. Si Seneca, ang Romanong estadista, ay tanyag na nagsabi, ang galit ay pansamantalang pagkabaliw. Inilarawan niya ang galit hindi bilang tanda ng lakas, kundi bilang tanda ng kahinaan, isang pagbagsak ng katwiran. Kapag sinabi mong may nagpagalit sa iyo, musika, inaamin mo na wala kang disiplina na bantayan ang iyong sariling isipan. Isipin ang isang lalaking naglalakad sa isang mataong pamilihan. May bumangga sa kanya ng malakas. Umikot siya, galit na galit, handang makipag-away, sumisigaw tungkol sa respeto. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba. At nakita na ang taong bumangga sa kanya ay bulag at gumagamit ng tungkod. Agad na nawala ang kanyang galit, pinalitan ng habag. Ano ang nagbago? Pareho ang pisikal na pangyayari. Pareho ang bangga. Ang tanging nagbago ay ang kanyang paghatol sa pangyayari. Ito ay nagpapatunay na ang estranghero ay hindi siya nagalit. Ang kanyang opinyon sa estranghero ang nagpagalit sa kanya. Ang taong hangal ay alipin ng kanyang agarang impresyon. Ang Stoic ay tumitigil. Napagtanto niya na ang isang insulto ay parang batong ibinato sa bangin. Kung matibay ang bangin, tutuklaw lang ang bato. Kung madali kang mapukaw, madali kang kontrolin. Huwag ibigay sa sino man ang kapangyarihang iyon sa iyo. Ang taong hangal ay nabubuhay ng kanyang buong buhay sa hinaharap. Sinasabi niya, magiging masaya ako kapag nakuha ko ang promosyon na iyon. Magiging masaya ako kapag nabili ko ang bahay na iyon.
Magiging masaya ako kapag nagretiro. Ako, itinuturing niya ang kasalukuyang sandali bilang isang waiting room, isang simpleng balakid na kailangang lampasan upang maabot ang isang imahinasyong paraiso. Ito ang kahulugan ng pagkabalisa at kawalang kasiyahan sa pagtali ng kanyang kaligayahan sa mga pangyayari, sa hinaharap na maaring hindi mangyari. Tinitiyak niya ang paghihirap sa ngayon. Si Marcus Aurelius, ang emperador ng Roma na mayroong lahat ng maaaring gusto ng isang lalaki, kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, ay nagpapaalala sa kanyang sarili, araw-araw na humanap ng kasiyahan sa kasalukuyang tungkulin. Isinulat niya, ilmitahan mo ang iyong sarili sa kasalukuyan. Naunawaan niya na ang hinaharap ay isang ambon at ang nakaraan ay isang alaala. Ang kasalukuyan ay ang tanging katotohanang taglay natin. May isang talinghaga tungkol sa isang mayamang negosyante na nakakita ng isang mangingisda na nagpapahinga sa tabi ng kanyang bangka ng tanghali kasama ang kanyang pamilya. Tinanong ng negosyante, bakit hindi ka lumalayo ng pangingisda? Pwede kang bumili ng mas maraming bangka, magtayo ng fleet, at kalaunan ay magtayo ng canning factory. Tanong ng mangingisda, at pagkatapos? Sabi ng negosyante, pagkatapos ay pwede ka nang magretiro, umupo sa tabi ng dagat, matulog ng mahaba, at mag-enjoy kasama ang iyong pamilya. Ngumiti ang mangingisda at sinabi, Gino, ano sa palagay mo ang ginagawa ko ngayon? Ang taong hangal ay tumatakbo sa isang gilingang bato. Hinahabol ang isang abot tanaw na hindi niya maabot. Ipinagpapaliban niya ang kanyang buhay hanggang sa siya ay masyadong matanda upang ito ay enjoyin. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa kawalan ng ambisyon, musika. Ito ay tungkol sa ambisyosong aksyon na walang desperadong pagkakabit sa resulta. Kung hindi ka makahanap ng kapayapaan sa kung sino ka ngayon, hindi mo ito makikita sa $1,000,000 bukas. Magiging isang mayaman, miserable na lalaki ka lang. Tigilan ang paghihintay na mabuhay. Ito ang sigaw ng taong naniniwala na may utang sa kanya ng ginhawa ang sansinukob. Kapag dumating ang trahedya, kapag nawalan siya ng pera o nagkasakit, ang taong hangal ay nakakaramdam na personal siyang musika tina-target. Tinitingnan niya ang paghihirap bilang isang kawalang katarungan. Bakit ako? Mabuti naman akong tao. Hindi ito patas. Lumalaban siya sa katotohanan. Musika ang paglaban na ito ay lumilikha ng pagdurusa na nagiging sakit na hindi maiiwasan sa paghihirap na opsyonal. Yakapin ng Stoic ang isang konsepto na tinatawag na amor fati, pagmamahal sa tadhana. Hindi lang pagtitiis sa mga nangyayari kundi ang pagmamahal dito. Nakikita ng Stoic ang bawat balakid, hindi bilang hadlang sa landas, kundi bilang mismong landas. Isipin na ikaw ay isang manlalaban. Kung ang iyong coach ay makipagpartner sa iyo sa isang mahina at marupok na kalaban, wala kang matututunan. Mananatili kang mahina, ngunit kung ang iyong coach ay makipagpartner sa iyo sa isang higante, isang kampiyon na magtapon sa iyo sa buong wrestling mat, magpupumilit ka, pagpapawisan ka, at magdurugo ka, ang taong hangal ay nagtatanong, bakit ako galit ng coach? Naiintindihan ng matalinong tao na sinusubukan ng coach na gawin akong kampiyon. Ang buhay ang coach na yon. Kapag sinabi mo nga bakit ito nangyayari sa akin, tinatanggihan mo ang pagsasanay. Naghahangad ka ng buhay na madali, na isang buhay ng pagkabulok. Nagpasalamat si Marcus Aurelius sa mga Diyos para sa kanyang mga paghihirap dahil pinayagan siyang subukan ang kanyang kabutihan. Kapag nagniningas ang apoy, lahat ng itinapon mo dito ay nagiging gatong para sa apoy. Ang taong hangal ay pinapatay ng hangin. Ang isang Stoic ay ang apoy na mas nagliliyab dahil dito. Tigilan ang pagtatanong kung bakit ako at magsimulang magtanong kung ano ang matututuhan